Efeso 4 verse 22 to 23. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nabubulok dahil sa masasamang pagnanasa. Baguhin ninyo ang takbo ng inyong isip at espiritu. Reflection. Ang isipang binago ay buhay na binago. Ang pag-iisip ay pinagbumulan ng pagkilos. Ang talatang ito ay paanyaya sa malalim na pagbabago, ngunit hindi lang sa gawa, kundi sa pinagmumulan ng lahat, ang isipan. Kung paano tayo mag-isip, ganoon din tayo mamumuhay. Kaya't kung nais nating mabago ang buhay, kailangan munang mabago ang ating kaisipan. Kung puno ng takot ang isipan, tayo ay laging matatakot. Kung puno ng awa at pag-asa ang isipan, tayo'y magiging ilaw. Ang dating pagkatao ay isipang luma at sirang sistema. Ang dating pagkatao ay binubuo mula sa lumang paniniwala. Walang magbabago. Ako'y walang halaga. Kailangan kong makipaglaban para mapansin. Ito ang nabubulok na pananaw na humihila pababa sa ating pagkatao. Ang masama ay hindi lang ang gawa, kundi ang ugali ng isipan. Maramot, negatibo, mapaghusga. Baguhin ninyo ang takbo ng inyong isip at espiritu. Ang panawagan ay hindi simpleng magsikap ka, kundi i-renew mo ang iyong isipan. Ito ay hindi self-help lamang. Ito ay spirit-filled transformation. Ibig sabihin, bagong pananaw sa sarili. Ako'y mahal ng Diyos. Bagong pananaw sa iba. May silbi kahit ang mahirap mahalin. Bagong pananaw sa buhay. Lahat ng bagay ay may layunin, may kabuluhan. Ang prinsipyo, you become what you continually think. Kung laging ang iniisip mo ay pagkabigo, babagsak ka. Kung laging ang iniisip mo ay pag-asa sa Diyos, lalakad ka sa katotohanan. Kaya sa Efeso 4 verse 23, ang pagbabago ay simula sa mindset, sapagkat ang isip ay gatekeeper ng puso, at ang puso ang ugat ng buhay. Panalangin. Panginoon, gusto ko pong hubarin ang mga dating pananaw na hindi nagaling sa iyo. Baguhin mo po ang takbo ng aking isipan mula sa takot patungo sa tiwala, mula sa galit patungo sa kapatawaran, mula sa pagiging makaself patungo sa pagiging makadiyos. Hipuin mo po ang aking puso't diwa. Gawin mong bagong nilalang ang aking pagkatao
mula sa loob hanggang sa labas. Amen. Isaiah 43 verse 18 to 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga nangyari noong una. Huwag na ninyong isipin pa ang mga nagdaan. Ako'y may gagawing bagong bagay. Ito'y nag-uumpisa na. Hindi ba niyo nakikita? Ito ay paanyaya ng Diyos na bitiwan ang nakaraan. Hindi mo kailangang paulit-ulit na balik-balikan ang sakit ng kahapon. May bago siyang inihanda para sa iyo. Kapag tayo ay nagkamali, mali man sa salita, sa gawa o sa desisyon, natural lamang na makaramdam tayo ng lungkot o panghihinayang. Ngunit ang tunay na panganib ay nagsisimula kapag tayo ay tumigil doon at piniling manatili sa pagkakamaling iyon sa ating isipan. Ang paulit-ulit na pag-iisip sa pagkakamali ay parang apoy na pinapakain ng kahoy. Habang inaalaala mo ito, lalong lumalaki ang epekto nito sa iyong emosyon. Magsisimula kang makaramdam ng guilt, pagdududa sa sarili, o galit sa sarili. At kung hindi ito mapuputol, ang damdaming ito ay unti-unting magiging ugat ng maling pananaw sa sarili na parang wala ka ng kwenta, wala ka ng pag-asa, o hindi ka na karapat-dapat patawarin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nauuwi sa panghihina ng loob, matinding kalungkutan at maging depresyon. Hindi dahil sa mismong pagkakamali, kundi dahil pinili nilang manatili roon at hayaan itong patuloy na maglaro sa kanilang isipan. At habang patuloy mong pinapakinggan ang negatibong tinig sa iyong loob, unti-unti nitong sinisipsip ang lakas mo. Pisikal, emosyonal, at espiritual. Mawawalan ka ng sigla. Yung dating mga pangarap, nawawala ang kulay. Yung dating determinasyong magbago o umunlad, napapalitan ng pagdududa, katamaran o takot. Ang isipan ay isang larangan ng labanan. Kapag hinayaan mong ang maling kaisipan ang mamuno, dahan-dahan itong huhubugin ang iyong pananaw sa loobin at kalaunan ang iyong kilos. Kaya't napakahalaga na pigilan agad ang mga negatibong iniisip. Ipaalala sa sarili ang biyaya ng Diyos. Tandaan, ang pagkakamali ay hindi katapusan. Isa lamang itong pahina, hindi ang buong aklat ng iyong buhay. Panalangin. Panginoon,
Alam mo ang lahat ng kahinaan ko at hindi mo ako hinusgahan sa aking mga pagkakamali. Turuan mo po akong huwag manatili sa alaala ng maling desisyon, kundi matutong tumingin sa liwanag ng iyong kapatawaran at pag-asa. Bigyan mo po ako ng lakas na palitan ang bawat negatibong kaisipan ng iyong salita at katotohanan. Sa iyo ang bagong simula. Amen. Affirmation. Pagbangon mula sa pagkakamali. Inaamin ko ang aking pagkakamali, ngunit hindi ako mananatili roon. Ako ay patuloy na binabago ng Diyos araw-araw. Ang aking nakaraan ay hindi ang aking pagkakakilanlan. Ako ay may kapangyarihang pumili ng mabuting kaisipan. Hindi ako biktima ng aking damdamin. Ako'y pinapalakas ng katotohanan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang buuin muli ang aking puso. Pinipili kong palitan ang pagsisisi ng pagkakatuto. Pinipili kong palitan ang panghihinayang ng pananampalataya. Pinipili kong lumakad muli, may bagong pag-asa, may bagong direksyon. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay pinatatawad. Ako ay may bagong simula. Roma 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon ay mauunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito ang pundasyon ng affirmation. Ang kapangyarihang baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbabagong isip. Pagninilay, pagbabago mula sa loob. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang mundo ay may sariling ritmo, karangyaan, kompetisyon, pagmamataas, kasinungalingan, instant gratification. Kapag hindi tayo nagbantay, madali tayong sumabay sa takbo nito nang hindi namamalayan. Ngunit sa talatang ito, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng taliwas. Hindi dahil gusto niyang gawing mahirap ang buhay, kundi dahil alam niya ang mas mataas na landas para sa atin. Reflection. Saang bahagi ng aking buhay ako nakakasanayan ng sumabay sa sistema ng mundo, sa takot, inggit, o pag-iral na walang direksyon? Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan
ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi panlabas na pagbabago ang inuuna ng Diyos. Hindi makeover, kundi mind renewal. Ang ating isipan ang ugat ng ating damdamin, desisyon at pagkilos. Kapag ito'y binago ng salita ng Diyos, ang buong buhay ay sumusunod. Reflection. Ano ang mas madalas kong iniisip na humahadlang sa aking pagbabago? Pinapasok ko ba araw-araw ang salita ng Diyos sa aking isipan para ito ang maghugas at maglinis ng aking mga pananaw? Sa gayon ay mauunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na layunin ng mind renewal ay mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang ito para sa ating kapayapaan, kundi para tayo'y lumakad sa plano niya, ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Reflection. Nilalakad ko ba ngayon ang buhay na naaayon sa sarili kong kagustuhan o sa kalooban ng Diyos? Panalangin para sa pagbabago ng isipan. Amang nasa langit, lumalapit po ako sa iyo ngayon, hindi upang ipilit ang aking mga plano, kundi upang hanapin ang iyo. Alam mo po ang mga iniisip at bitbit kong bigat, at kung minsan napapagod akong labanan ang takbo ng mundong ito. Ngunit salamat dahil hindi mo ako tinawag para lang makisabay. Tinawag mo ako upang mabuhay ayon sa iyong disenyo. Panginoon, baguhin mo po ang aking isipan. Alisin mo ang mga maling paniniwala, mga takot at pagdududa. Palitan mo ito ng iyong katotohanan, pag-asa at kapayapaan. Gawin mo akong sensitibo sa iyong tinig, at huwag hayaang ang ingay ng mundo ang mamuno sa aking puso. Bigyan mo po ako ng tapang na tumalikod sa lumang paraan ng pag-iisip at lakas ng loob na sumunod sa iyong perpektong kalooban. Sa araw na ito, tanggap ko ang bagong simula. Salamat sa patuloy mong pagbabago sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Hindi ako kinakahon ng sistema ng mundo. Pinipili kong maging bukas sa pagbabagong mula sa Diyos. Araw-araw, ang aking isipan ay nililinis ng Kanyang salita. Ang katotohanan niya ang gumagabay sa aking mga desisyon. Hindi ako biktima ng lumang pagkatao. Ako ay bagong nilalang kay Kristo. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kalugod-lugod at ganap. At pinipili kong lumakad sa liwanag
ng kanyang plano. Ako ay binabago mula sa loob araw-araw. Pilipos 3 verse 13 to 14. Nililimot ko ang nakaraan at nagpapatuloy ako sa dapat kong marating. Pinagsisikapan kong makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi mo kailangang manatili sa pagkakamali. Tulad ni Pablo, pinipili niyang kalimutan ang nakaraan at tuwirang tumungo sa hinaharap kasama si Kristo. Reflection: huwag kang lumingon, may panawagan sa harapan. Hindi ko ipinapalagay na naabot ko na. Dito, si Pablo kahit batikan na sa pananampalataya, aminadong hindi pa siya tapos. Ipinapaalala nito sa atin na ang espiritual na paglalakbay ay hindi madalian. Ito'y tuloy-tuloy. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay isang buhay na proseso ng pagkahulog, pagkatuto, at pagbangon. Reflection point: humihinto ba ako sa paglakad kapag nadadapa ako? O tinatanggap ko bang bahagi ito ng proseso ng paglago? Nililimot ang nakaraan. Ito ang pinakamahirap sa marami, ang pagbitaw sa nakaraan. Hindi ito nangangahulugang kalimutan ang mga aral, kundi huwag nang hayaan ang mga maling alaala, sakit o pagkakamali na hilahin ka pabalik. Ang alaala ng pagkabigo ay hindi dapat maging kulungan. Ito'y dapat maging guro. God cannot steer a parked car. You must move forward. Reflection: may alaala ba akong pinipilit dalhin na tinatawag na ng Diyos na bitiwan? Pinagsisikapan kong maabot ang nasa unahan. Hindi sinabi ni Pablo, inaasam ko lang. Ang sabi niya ay pinagsisikapan ko. Ibig sabihin, may disiplina, pagpupursigi at direksyon. Hindi sapat ang pag-asa, kailangan ng pagkilos. Reflection: may ginagawa ba akong hakbang para sundan ang tawag ng Diyos sa buhay ko? O pinipili ko lang manatiling nakaabang? Tumatakbo tungo sa hangganan. Ang larawan ng isang mananakbong hindi humihinto hanggat di nararating ang finish line. May dahilan kung bakit tayo tinawag. May misyon, may layunin, at may gantimpala. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang yaman o posisyon, kundi ang pagsunod sa pagkatawag sa atin ng Diyos kahit mahirap, kahit mabagal. Panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong walang sawang pagtawag sa akin. Kahit ako'y maraming beses nang nadapa,
Salamat sa paalaala na hindi pa tapos ang lahat. Na habang ako'y may hininga, may pag-asa, may layunin. Patawad po sa mga pagkakataong pinili kong manatili sa pagkakamali, sa sakit ng alaala, sa mga boses ng panghihinayang. Ngunit ngayon, sa tulong mo, pinipili kong lumimot. Hindi upang baliwalain, kundi upang mapalaya ang sarili ko sa gapos ng kahapon. Tulungan mo akong tumuon sa hinaharap na may pananampalataya. Palakasin mo ang loob kong magpatuloy kahit mabagal, kahit pagod, basta't kasama ka. Bigyan mo ako ng disiplina upang sundin ang pagkatawag mo sa akin. Hindi sa paraang gusto ko, kundi ayon sa paraan mo mas mabuti. Naway sa bawat hakbang, madama ko ang iyong presensya at marinig ang iyong tinig. Ikaw ang hangganan ko, ikaw ang gantimpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation: hindi ako hawak ng aking nakaraan. Pinipili kong kalimutan ang mga pagkakamali, hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa kapatawaran ng Diyos. Ang kahapon ay hindi na makakakulong sa akin. Ako ay malaya na. May layunin ang buhay ko at araw-araw tinatahak ko ito ng may tapang. Ako'y tinawag ng Diyos at hindi ko isusuko ang pagtakbo. Bawat hakbang ay paglapit sa Kanya. Ang gantimpala ko ay ang Kanyang presensya. At ang layunin ko ay ang Kanyang kalooban. Ako ay nagpapatuloy, buo ang loob, buo ang pananampalataya. Roma 8 verse 1. Kaya nga, wala nang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Ang paulit-ulit na pag-iisip sa kasalanan ay nagdadala ng condemnation. Ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw. Kapag ikaw ay kay Kristo, wala nang hatol, napatawad ka na. Reflection: wala nang hatol. Ang salitang condemnation ay hindi basta parusa lamang. Ito ay isang deklarasyon ng pagkakasala. Isang tatak na nagsasabing wala ka ng pag-asa, wala kang halaga, tapos ka na. Pero sa talatang ito, ginigiba ng Diyos ang pader ng kahihiyan at hatol. Sinasabi niya, hindi kita tinatanggihan, hindi kita pinaparusahan, pinalaya na kita. Ang hatol ay para sa mga hindi pinatawad. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang hatol, sapagkat si Kristo mismo ang tumanggap ng hatol para sa iyo sa krus. Ang hatol ay madalas nangyayari sa isipan. Madalas, hindi lang ibang tao ang humahatol.
tayo mismo ang pinakamalupit na tagapaghusga sa ating sarili. Minsan, kahit pinatawad ka na ng Diyos, ikaw ay hindi pa rin makalaya sa guilt. Iniisip mo pa rin, hindi ako karapat-dapat. Wala akong silbi. Hindi ako mapapatawad sa ginawa ko. Pero ang Roma 8 verse 1 ay revolusyonaryo. Hindi ito nakabatay sa pakiramdam mo, kundi sa katotohanan ng Diyos. Hindi sinabi ng talata na wala ng hatol kung maganda na ang asal mo. Ang sabi, wala ng hatol sa mga na kay Kristo. Ang kapatawaran ay hindi galing sa sarili mong pagsisikap, kundi galing kay Jesus. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, ang susi ng kalayaan ay ang pakikipag-isa kay Jesus. Hindi sapat ang pagiging relihiyoso, mabait, o maayos sa panlabas. Ang tanong ay, nasa loob ba si Kristo ng iyong puso? Kung oo, lahat ng hatol ay binura na. Kapag ang Diyos ang humatol na ikaw ay malaya na, walang sino man, kahit sarili mong konsensya, ang maaaring magsabing talika pa rin. Anong buhay ang walang hatol? Ang buhay na walang hatol ay hindi laging perpekto, ngunit laging panatag, sapagkat alam mong ikaw ay tinanggap, minahal at pinatawad. Ito ang buhay na hindi naglalakad sa guilt, kundi sa grasya. Ito ang buhay na hindi takot sa Diyos, kundi lumalapit sa Kanya dahil alam mong wala na siyang dalang parusa, kundi yakap. Panalangin. Panginoon kong Diyos, salamat sa katotohanan ng iyong salita na sa iyo wala ng hatol, wala ng panghuhusga, wala ng tanikala ng kahapon. Patawad po sa mga panahong hinayaan kong kainin ako ng guilt, ng mga pagkakamaling pilit kong binabalikan, ng mga salitang masakit na paulit-ulit sa aking isipan. Ngunit ngayon, tinatanggap ko ang kalayaang galing sa iyo, hindi dahil perpekto ako, kundi dahil minahal mo ako ng buo. Hindi ako hinatulan, ako ay pinatawad. Hindi ako tinanggihan, ako ay niyakap mo. Turuan mo akong lumakad na may kumpiyansa sa iyong grasya at huwag nang hayaan ang kaaway o konsensya kong sirana ang manguna sa aking mga desisyon. Sa iyo ako magtitiwala, sa iyo ako magpapahinga. Ako ay kay Kristo at dahil dito ako ay malaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Ako ay na kay Kristo, kaya't ako'y hindi hinahatulan. Ang aking nakaraan ay hindi nahatol, kundi patotoo ng kagandahang loob ng Diyos. Pinili akong mahalin ng Diyos, hindi base sa aking galing, kundi sa Kanyang grasya. Pinatawad ako,
pinalaya na ako, tinatanggap ko ito ng buong puso. Araw-araw, pinipili kong lumakad sa liwanag ng kanyang kapayapaan. Ako ay malaya, ako ay ligtas, ako ay kay Kristo, at iyon ang sapat na dahilan para ako'y magpatuloy.